Mornings pa, every Sunday morning service po, yung, ano ba yun? Sandali po. Ah, schedule, i-remind lang po natin, every 9:15 a.m. may adult Sabbath school po tayo. At yung morning service po is 10:15 a.m. At may mga prayer meeting tayo sa hapon, 4:15 p.m. Patuloy po tayo roon, may Kids Sabbath School. And 5:15 p.m. meron po tayong book study. Yun po, yung Glorious Gospel, nasa chapter 19 na po tayo. So, encourage ko po na lagi, tumalo po tayo roon at napakaganda po. At yung kahapon po, meron naganap na membership interview po na galing taga CCC, yung Christ Community Church. At pasalamat po tayo sa Panginoon dahil ito po ay naging maganda. At ang bawat po, ang isa ay nabigyan ng pagkakataon na ma-interview ang kanilang mga testimony. At sa susunod po, kailangan po nating i-prepare po for formal presentation po sa Taytay. Dito po darating sa April 6. So, kailangan manalangin tayo at paghanda natin ang ating sarili, puso. At para po makarating tayo doon at ito po ay makapagbigay ng kaluwalhatian sa Diyos. At ito po isama natin sa ating mga panalangin. At mamaya po may short meeting po tayo after service tungkol po dito sa ating ginawang bagong facility. So napakaganda dahil nakikita ko dahil maraming pumupunta. Salamat po sa Panginoon. At sa conference po sa June 7, sa gaganapin, Sabado po yun, June 7, sa Pampanga, paghandaan natin na makasama tayo at ito siguro ay pagmimitingan din ni Pastor Ryle sa atin. At encourage ko rin po na palagi tayo magbasa ng ating Biblia, araw-araw yung pinapasa sa atin ni Pastor ng mga daily devotions, patuloy po nating gawin para sa Panginoon. Maraming salamat po at tayo po ay tumayo at dadarako po tayo sa ating mga awiting himno. Amen. Basahin po muna natin ang Psalm 62, chapter 62, verse 5 to 8. Mga awit, 62, chapter 62, verse 5 to 8. Okay. Okay. Kung nahanap na po natin, tumayo po tayo at basahin natin ang salita ng Diyos. Amen. Umpisahan po natin. Sa Diyos lamang naghihintay ng tahimik ang aking kaluluwa, sapagkat ang aking pag-asa ay mula sa Kanya. Siya lamang ang aking malaking bato at aking kaligtasan, ang aking muog, hindi ako mayayanig. Nasa Diyos ang aking kaligtasan at aking karangalan. Ang aking makapangyarihang bato, ang Diyos ang aking kanlungan. Magtiwala kayo sa Kanya sa lahat ng panahon. O bayan, ibuhos ninyo ang inyong puso sa Kanyang harapan, para sa atin ang Diyos ay kanlungan. Amen. Sige po. Atin pong aawitin ay Christ our hope and life and death.
truth can calm the troubled soul. God is good, God is good. Where is His grace and goodness known? In our great Redeemer's blood, who holds our faith when fears arise, who stands above the stormy trial, who sends the waves that bring us nigh unto the shore, the rock of Christ. Oh, sing hallelujah, our hope springs eternal. Oh, sing hallelujah, now and ever we confess Christ our hope in life and death. Let's sing verse 3. To the grave, what will we sing? Christ He lives, Christ He lives, and what reward will heaven bring? Everlasting life with Him. There we will rise to meet the Lord, then sin and death will be destroyed, and we will feast in endless joy when Christ is ours forevermore. Oh, sing hallelujah, our hope springs eternal. Oh, sing hallelujah, now and ever we confess Christ our hope in life and death. Oh, sing hallelujah, our hope springs eternal. Oh, sing hallelujah, now and ever we confess Christ our hope in life and death. Now and ever we confess Christ our hope in life and death. Tayo po ay manalangin. Tumayo po muna tayo at tayo manalangin, Panginoon. Panginoon, maraming salamat po, Panginoon, sa mga awitin na aming naihayag sa iyo, Panginoon. At ito'y magbigay, Panginoon, ng kaluwalhatian, Panginoon, sa iyong pangalan, O Diyos. Salamat, Panginoon, sa umagang ito na patuloy, O Diyos, na ikaw ang mabigyan ka, Panginoon, ng papuri. Ang aming buhay, Panginoon, sa iyo ay laging sumunod sa iyo. At turuan mo kami, Panginoon, na laging manatili, Panginoon, sa iyong salita. Salamat, Panginoon, at bigyan mo po kami, Panginoon, ng kalakasan, ng pakikinig, at sa mga iyong mga salita, Panginoon, ay ihahayag ng aming pastor, Panginoon. Salamat at kami po ay laging nagpupuri, nagpapasalamat, Panginoon, sa iyong pag-ibig at kadakilaan, Panginoon. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa Lumang Tipan sa Deuteronomy chapter 30 verse 1-6.
Deuteronomy chapter 30 verse 1 to 6. Kapag ang lahat ng mga bagay na ito ay dumating sa iyo, ang pagpapala at ang sumpa na inilagay ko sa harapan mo, at iyong bulay-bulayin ang mga iyon sa gitna ng lahat ng mga bansa na pinagtabuyan sa iyo ng Panginoong mong Diyos. At magbalik ka sa Panginoon mong Diyos at sundin mo at ng iyong mga anak ng buong puso at kaluluwa. Ang kanyang tinig ayon sa lahat ng inuutos ko sa iyo sa araw na ito. Babawiin ng Panginoon mong Diyos ang iyong pagkabihag at mahahabag sa iyo. Ibabalik at titipunin ka sa lahat ng mga bayang pinagkalatan sa iyo ng Panginoong mong Diyos. Kung ang pagkakabihag sa iyo ay nasa kaduluduluhang bahagi ng langit, mula rooy titipunin at kukunin ka ng Panginoong mong Diyos. Dadalhin ka ng Panginoon mong Diyos sa lupaing inangkin ng iyong mga ninuno, at iyong aangkinin at gagawan kanya ng mabuti at pararamihin kanya ng higit kaysa iyong mga ninuno. Tutuliin ng Panginoon mong Diyos ang iyong puso at ang puso ng iyong binhi, upang ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso at kaluluwa mo upang ikaw ay mabuhay. Tapuksan natin ang ating mga Biblia sa Bagong Tipan sa Philippians chapter 3 verse 2 to 3. Philippians chapter 3 verse 2 to 3. Amen. Basahin po natin. Mag-ingat kayo sa mga aso, mag-ingat kayo sa masasamang manggagawa, kayo sa mga hindi totoong pagtutuli, sapagkat tayo ang pagtutuli na sumasamba sa Diyos sa Espiritu at nagmamapuri kay Kristo Jesus at anumang walang pagtitiwala sa laman. Amen. Tayo po umawit. For mine, Oh, wonderful exchange, clothing my sin, Christ suffered need God's range, draping His righteousness, I'm justified. In Christ I live, for in my place He died. I cling to Christ and marvel at the cause. Jesus forsaken, God estranged from God. But by such love, my life is not my own. My praise, my all, shall be for Christ alone. let's sing verse 2. He's rose for mine. What cause have I for dread? God's daunting law, Christ mastered in my stead. Faultless I stand, with righteous works not mine, saved by my Lord's vicarious death and life. I cling to Christ and marvel at the cause. Jesus forsaken, God estranged from God. But by such love, my life is not my own. My praise, my all, shall be for Christ alone.
God's justice is appeased. Jesus is crushed, and thus the Father's peace. Christ drank and red on sin and cried, "It's done." Sin's wages paid, propitiation won. I cling to Christ and marvel at the cause. Jesus forsaken, God estranged from God. But by such love, my life is not my own. My praise, my all, shall be for Christ alone. Let's invert last verse. His rose for mine, such anguish none can know. Christ God's beloved, condemned as though his foe. He as though I, accursed and left alone. I as though he, embraced and welcomed home. I cling to Christ and marvel at the cause. Jesus forsaken, God estranged from God. Bought by such love, my life is not my own. My praise, my all, my praise, my all, my praise, my all, shall be for Christ alone. Opo mo na po tayo. Hello, praise. Hello, praise. Okay? So, patuloy po tayo sa ating pagpupuri sa ating Panginoon sa pamagitan ng pasasalamat in expression of our giving. So, meron po tayong box sa likod. So, yung ibibigay nyo po dyan ay ayon lamang sa puso na nagpapasalamat sa Diyos sa Kanyang ipinagkaloob sa bawat isa sa lahat ng pagpapanatili niya sa atin, even sa ating mga pisikal na pangangailangan. So, ibigay po natin ito ng may lubos na pagpapasalamat sa ating Panginoon. Tayo manalangin at pasalamatan siya. Aming Panginoon, Ikaw na pinagmulan ng lahat, at salamat po sa nakaraang linggo, na iyong pong sustain sa aming mga pangailangan sa kalakasan, trabaho, negosyo, pag-aaral, at sa even sa mga araw na kung kami man po ay may kakulangan, even kasaganahan. Lahat ng iyon ay salamat sa iyo, O Diyos. At sa aming ibinigay, naway ikaw po ay maluwalhati dito. At salamat dahil ito ay magagamit para po sa pagtulong sa mga kapatid at patuloy na pagkilos ng iglesia mo dito sa lugar na ito. Ang pangalan mo po, O Lord, ang mabigyan ng papuri sa lahat ng ito. Aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, ngayon tayo po ay buksan ang ating mga Biblia sa Galatians chapter 2 verses 1 to 10. Babasahin po natin ang salita na ipapangaral
sa umagang ito. So buksan po natin ang Galatians chapter 2 verses 1 to 10. At sabay-sabay po nating basahin ang Galatians chapter 2 verses 1 to 10. Sige po. Patuloy po nating basahin. Balikan po natin ang verse 1. Pagkalipas ng 14 na taon, muli akong nagtungo sa Jerusalem kasama si Bernabe at isinama ko rin si Tito. Ngunit ako'y nagtungo dahil sa isang pahayag at sinaysay ko sa harapan nila ang ebanghelyo na aking ipinangangaral sa mga hentil. Subalit palihim sa harapan ng mga kinikilalang pinuno. Baka sa anumang paraan ako'y tumatakbo o tumakbo ng walang kabuluhan. Subalit maging si Tito na kasama ko ay hindi pinilit na patuli, bagamat isang Griego. Subalit dahil sa mga huwad na kapatid na lihim na ipinasok, na pumasok upang tiktikan ang kalayaan na taglay namin kay Kristo Jesus upang kami alipinin. Sa kanila ay hindi kami sumuko upang magpasakop kahit isang saglit upang ang katotohanan ng ebanghelyo ay manatili sa inyo. Subalit mula sa mga waring mga kinikilalang pinuno, maging anuman sila, ay walang anuman sa akin. Ang Diyos ay hindi nagpapakita ng pagtatangi. Ang mga pinunong iyon ay hindi nagdagdag ng anuman sa akin. Kundi nang makita nila na sa akin ay ipinagkatiwala ang ebanghelyo para sa mga hindi tuli, kung paanong ipinagkatiwala kay Pedro ang ebanghelyo sa mga tuli, sapagkat ang gumawa sa pamagitan ni Pedro sa pagkaapostol sa mga tuli ay siya ring gumawa sa akin sa pagkaapostol sa mga hentil. At nang malaman nila ang biyayang sa akin ay pinagkaloob, ang mga kanang kamay na pakikisama ay ibinigay sa akin at kay Bernabe nina Santiago, Cephas at Juan. Sila na itinuturing na mga haligi upang kami ay pumunta sa mga hentil at sila ay para sa mga tuli. Ang kanila lamang hiniling ay aming alalahanin ang mga dukha na siya namang aking pinananabikang gawin. Salamat sa salita ng Diyos at bago natin pakinggan, tayo po ay umawit ng isang himno. Let's sing Speak, O Lord po. Speak, O Lord, as we come to you to receive the food of your holy word. Take your truth, plant it deep in us, shape and fashion us in your likeness, that the light of Christ might be seen today in our acts of love and our deeds of faith. Speak, O Lord, and fulfill in us all your purposes for your glory. Let's sing verse Teach us, Lord, full obedience, holy reverence, true humility. Test our thoughts and our attitudes in the
Let us pray. Patuloy kaming lumalapit sa iyo, Panginoon, at gaya po ng aming inawit, ikaw po ay mangusap sa amin. Turuan mo po kami na maging masunurin. Turuan mo kami na magpagkumbaba. Itest mo po, Lord, lahat ng aming pag-iisip ngayon, lahat ng aming nararamdaman ngayon. Naway ang bawat isa ay magpasakop sa iyong kalooban na ayon po sa iyong salita. Tulungan mo po kami, Lord, na tuluyang maunawaan ang iyong salita sa liwanag na iyong ipinagkaloob sa amin sa pamagitan ng Espiritu Santo. At naway ikaw po ay mangusap sa pagtitipong ito hanggang ito ay sa maitatag, Panginoon, na iyong iglesia na kabilang sa iyong katawan na sumusunod at nagpapasakop sa iyo, Panginoong Jesus, bilang ulo ng katawan. Naway ang iyong salita ay maging maliwanag sa bawat isa sa amin, O Diyos. At sa aming pagsunod ay mabigyan ng kaluwalhatian ang iyong pangalan. Ito aming panalangin. Amen. So gaya ng binasa natin kanina, tayo po ay makikinig sa pangaral ng salita ng Diyos sa Galatians chapter 2, verses 1 to 10. So kung maaalala po ninyo, meron pong issue na dahilan ng pagsulat ni Pablo ng liham na ito para sa mga taga Galatia. At ang dahilan ng kanyang pagsulat ay dahil po sa pagtuturo. May mga grupo ng tao na nagtuturo ng, sabi nga ni Pablo, hindi ebanghelyo. Dahil wala pong ibang ebanghelyo, tandaan niyo po, iisa lamang po ang ebanghelyo. Dahil ang ebanghelyo ay ang katotohanang ipinahayag ng Diyos patungkol sa kanyang pagliligtas sa mga makasalanan. And so, last week, atin pong pinakinggan ang pangangaral sa chapter 1, verses 10 to 24. At doon natin nalaman at natutunan na ang ebanghelyo na inihayag ni Pablo ay ang ebanghelyo po ng Diyos. At ito ay hindi mula sa tao, ito po ay hindi sa pamagitan ng tao, at ito po ay hindi ayon sa tao. Bagkus, ang ebanghelyo na ipinalaganap ni Pablo ay nagmumula mismo sa Panginoong Hesukristo at sa ating Diyos Ama. And so nakita natin doon ang katotohanan ng ebanghelyo na ipinalaganap ni Pablo. At napakahalaga na inyo po iyong matutunan dahil ang bawat isa sa atin bilang mananampalataya ay nararapat na panghawakan ang nag-iisa lamang na ebanghelyo. Dahil ang ebanghelyong ito ay ang kapangyarihan ng Diyos na nagligtas sa inyo. Kaya nararapat na ito ay inyong nauunawaan at ito ay inyong pinanghahawakan hanggang sa huli. Dahil ang sino man, ang sabi nga ni Pablo, ang mangaral o tumanggap ng ibang ebanghelyo ay sumpain. Ganon po kabigat. Dahil nga, kung meron mang kasalanan na hindi mapapatawad, ay ang kasalanan ng hindi pagtanggap sa patotoo ng Diyos. At yun po ay ang ebanghelyo. At ano nga ba ang ebanghelyo? Tiningnan natin ito last week sa liwanag ng sulat ni Pablo sa mga taga-Efeso. At bilang review, natutunan natin doon, mula doon, na ang ebanghelyo ay ang mensaheng pagliligtas ng Diyos. Ito ay pagpapala na itinakda noong una pa dahil ito ay ayon sa sariling pasya ng Diyos. Ang ebanghelyo ay naisakatuparan sa pamagitan lamang ni Hesukristo. Wala na pong dagdag pa. At dahil sa praise. Hello.
Okay po, at dahil po sa Kanya, dahil po sa Panginoong Jesus, tayo ay naging banal at walang kapintasan. Kaya pwede nyo na pong tawagin ang bawat isa na mga banal. You are saints. No? At dahil sa Kanya, tayo ay naging mga anak ng Diyos nang walang bayad na kailangan mula sa atin. Dahil kay Kristo, tayo ay may katubusan at kapatawaran ng ating mga kasalanan. Dahil kay Kristo, tayo ay tumanggap ng isang mana. Dahil kay Kristo, tayo ay tinatakan ng Espiritu Santo na siyang katiyakan ng ating kaligtasan. At lahat ng ito ay para po sa ikapupuri ng kaluwalhatian ng Diyos. Ito po ang salita ng katotohanan, ang Ebanghelyo ng Diyos. At naway malinaw na po sa atin ang Ebanghelyo. At ngayon naman, sa ating pagpapatuloy sa pag-aaral ng sulat ni Pablo sa mga taga-Galacia, makikita natin dito ang isa pang patunay na ang Ebanghelyong dala ni Pablo ay ang Ebanghelyo ng Diyos. At ito ay mapapatunayan niya sa pamagitan ng pagsang-ayon ng mga apostol. Okay? At dito rin natin makikita ang katotohanan ng Ebanghelyo. At ano ang katotohanan ng Ebanghelyo? Ang kalayaang taglay ninyo. Ang kalayaang taglay natin ay kay Kristo Jesus lamang. So tingnan natin po ang verse 1. Sabi ni Pablo, ikinuwento niya sa kanyang sulat, verse 1, pagkalipas ng 14 na taon. Now, hindi po malinaw, meron pong dalawang interpretation na ibinibigay dito sa pagkakasabi ni Pablo. Ito pong 14 na taon ay sabi ng iba, ito ay bago pa nangyari ang Jerusalem Council na nabasa natin sa Acts 15. Okay? At meron naman nagsasabi na itong 14 na taon na ito ay pagkatapos na ng Jerusalem Council. Okay? May nagsasabi na itong 14 na taon na binabanggit ni Pablo ay yung time na pumunta sila ni Bernabe sa Jerusalem upang magbigay ng mga tulong nila sa mga mananampalatayang Hudyo na dumadanas ng hirap dahil nga po meron pong famine or kagutuman sa time na iyon. At meron naman nagsasabi na ito ay pagkatapos na ng Jerusalem Council. So, regardless po kung ano po ang binabanggit dito ni Pablo, isa lang ang tiyak, no? Na itong pangyayaring ito ay nangyari. At sabi niya dyan, muli akong nagtungo sa Jerusalem. At sino kasama niya? Kasama niya si Bernabe at isinama niya rin si Tito. Now, si Bernabe, hindi ko na po kailangan i-introduce. Marami na tayong natutunan mula kay patungkol kay Bernabe. Ngayon naman, let me introduce to you Tito. Si Tito po ay sinabi ni Pablo sa kanyang mga liham na siya ay katuwang, kamanggagawa sa paglilingkod. Si Tito ay kanyang tunay na anak sa iisang pananampalataya. Ganyan po pinapakilala ni Pablo si Tito. No, si Tito and alongside with Timothy, silang dalawa ang nababanggit sa kanyang mga sulat na siyang kanyang mga anak sa pananampalataya. So, ibig sabihin, meron pong direktang discipleship na nangyayari na pagtuturo at pagsasanay dito kay Tito at kay Timothy. But this time, we will focus on Tito. Pero, ang dahilan, bakit binanggit po ito ni Pablo ay makikita natin mamaya sa verse 3. Okay? Pero punta muna tayo sa verse 2. Bakit sila pumunta sa Jerusalem? Verse 2. Ngunit ako'y nagtungo dahil sa isang pahayag. Dahil sa isang pahayag. Now, kung tatanungin niyo po ako anong pahayag ito, we do not know, pero malalaman natin yung laman ng pahayag na ito sa pamagitan ng susunod na mga talata. Okay? Pero dito po pinapakita na si Pablo ay patuloy na ginagabayan ng Diyos ng direkta. Merong direktang paggabay ang Diyos kay Pablo. At kung magpapatuloy tayo sa pag-aaral sa Acts, ngayon kasi umano muna tayo sa Galatians,
kung pagpapatuloy natin yung Acts, makikita nyo po, may mababasa po tayo na si Pablo ay gusto niya sanang mag-share ng gospel dito sa lugar na ito, pero ang banal na Espiritu ay nagsabi sa kanya na wag dyan, dito. So may mga ganun pong paggabay ang Diyos sa kanya. Direktang paggabay ng Diyos sa pamagitan ng banal na Espiritu. At sinabi niya dito na ito ang dahilan bakit siya pumunta muli sa Jerusalem. Kasi merong pahayag sa kanya. Kung ano yung direktang pahayag na yon, hindi ito nasulat sa Biblia, so hindi natin alam. Pero may kita natin yung pinakalaman. At yun ay sinabi niya, at isinaysay ko sa harapan nila ang ebanghelyo na aking ipinangaral sa mga hentil. So, ibig sabihin, itong pahayag na ito ay patungkol sa maybe command. No? Inutusan siya ng pahayag ng Diyos, revelation ng Diyos, na pumunta sa Jerusalem upang isalaysay yung ebanghelyo na kanyang ipinangangaral sa mga hentil. At sabi niya, subalit palihim sa harapan ng mga kinikilalang pinuno. Now, sino yung mga binabanggit niya dito na kinikilalang pinuno? Kung titingnan niyo po sa verse 9, pinangalanan niya po yung mga kinikilalang pinuno na iyon. At iyon ay sina Santiago, Cephas o Pedro, at si Juan. Sa kanila ay inihayag or sinalaysay ni Pablo ang ebanghelyo na kanyang ipinapangaral sa mga hentil. At sinabi niya Dan, baka sa anumang paraan, ako'y tumatakbo o tumakbo ng walang kabuluhan. Now, hindi po ito ibig sabihin na may doubt si Pablo. Na iniisip niya na, baka mali yung ebanghelyo na ipinahayag ko. Hindi po yun ang ibig sabihin nitong sinabi niya dito na baka siya tumakbo ng walang kabuluhan. Bagkos, ang kanya pong ibig sabihin ay ninanais ni Pablo na hindi humantong sa magkahating iglesia kung ang mga apostol ay papanig sa legalismong pinapalaganap ng mga huwad na kapatid. Ibig ko pong sabihin, si Pablo ay may takot na baka itong mga kinikilalang pinuno ng iglesia sa Jerusalem ay sumang-ayon doon sa mga huwad na kapatid, na baka sila ay magsabi na, okay, kailangan ang ebanghelyo, pananampalataya kay Kristo, ngunit kailangan sila ay matuli at kailangan na sumunod sa kautusan ni Moises. So yun po yung binabanggit dito ni Pablo. No? Ayaw niyang mangyari iyon. Ayaw niyang magkaroon ng Jewish Christians at Gentile Christian. Kaya kung matatandaan nyo sa isa sa mga liham ni Pablo, I think that is for Corinthians, sabi niya, walang, 1 Corinthians, di ba? Walang Hudyo o Griego, walang alipin o walang mga laya. Bagkus, iisa kay Kristo. So yun po yung hangarin ni Pablo dito, kaya yun yung sinasabi niyang baka siya ay tumakbo ng walang kabuluhan at ayaw niya mangyari yun. At nagpatuloy siya sa verse 3. Sabi ko sa inyo, ito yung kahalagahan. Bakit binanggit ni Pablo si Tito? Sabi niya sa verse 3, subalit, maging si Tito na kasama ko ay hindi pinilit na patuli, bagamat isang Griego. Na anong pinapakita dito? Ito ay ang patunay ng pagsang-ayon ng mga kinikilalang mga pinuno sa Jerusalem na pagsang-ayon nila sa ebanghelyo na pinapalaganap ni Pablo, na hindi kailangan ng pagtutuli o pagsunod man sa kautusan ni Moises upang ang isang tao ay maligtas. So Tito is a living proof para sa mga sinulatan niya ng mga taga-Galasya at para sa mga huwad na mga kapatid na nagtuturo ng legalismo. Okay? So yun po ang dahilan ng bakit binanggit niya dito si Tito. At naway makita niyo po na wala na pong ibang dagdag para sa inyong kaligtasan. No? Tanging si Kristo lamang. At bago ko po italakay yung verse 4 and 5,
tayo po ay mag-jump muna sa verse 6. Ihuli ko na po yon. Verse 6, sabi diyan, subalit mula sa mga wari, mga kinikilalang pinuno, sino yun? Si Santiago, si Cephas, at si Juan, maging anuman sila, no? Anuman ang kanilang katayuan, sabi ni Pablo, ay walang anuman sa akin. Hindi po ito pagpapakita ng walang respeto, but ang pinupunta niya dito ay, sabi niya, ang Diyos ay hindi nagpapakita ng pagtatangi. Ang mga pinunong iyon ay hindi nagdagdag ng anuman sa akin. Now, pinapakita po dito na may parehong, pagpapakita ito ng parehong otoridad at parehong ebanghelyong ipinagkatiwala kay Pablo at kay Pedro, pagpapakita ito na hindi nabahiran ng anumang impluensya si Pablo kahit man ng mga pinuno sa Jerusalem o kahit man ng mga apostol, no? Hindi po nabahiran o hindi po naimpluwensyahan ng mga iyon ang ebanghelyong pinatotohanan ni Pablo. So yun po yung pinupunto niya dito sa verse 6. No, sabi niya, itong mga leaders, kung ano man sila, wala sila. Ano sabi niya? Verse 6, hindi nagdagdag ng anuman sa akin. No? So malinaw na sinasabi dito ni Pablo na wala silang impluwensyang nabigay sa akin patungkol sa ebanghelyo na pinapalaganap niya. And nagpatuloy siya sa verse 7. Sabi niya, kundi nang makita nila na sa akin ay pinagkatiwala ang ebanghelyo para sa mga hindi tuli, kung paanong ipinagkatiwala kay Pedro ang ebanghelyo sa mga tuli. Ibig sabihin, pinapakita dito ni Pablo na parehong authority at parehong ebanghelyo ang pinagkatiwala sa kanya at kay Pedro. No? Pareho yon, ngunit magkaiba lang ang mga tagapakinig. Kay Pedro, ang tagapakinig ay mga tuli. Kay Pablo, ang mga tagapakinig ay hindi tuli. Pinapakita din dito na hindi mababa ang mga hentil kaysa sa mga Hudyo. Okay? So, pinapakita dito ni Pablo yung equality. Sabi nga dyan, ang Panginoon ay hindi, sa verse 6 pala, ang Diyos ay hindi nagpapakita ng pagtatangi. E nagpatuloy siya sa verse 8. Sabi niya, sapagkat ang gumawa sa pamagitan ni Pedro sa pagka-apostol. No? Sinabi niya kung sino man ang kumilos sa pagka-apostol ni Pedro para sa mga tuli, ang sinabi ni Pablo, siya ring gumawa sa akin sa pagka-apostol sa mga hentil. So dito, ang binabanggit po dito ni Pablo ay ang banal na espiritu. Dahil ang banal na espiritu ang kumikilos sa kanila. Ang espiritu ng katotohanan. And take note, ang Espiritu Santo po ay ang espiritu ng katotohanan, hindi po yun nagsisinungaling. Hindi po maaari na kung anong sinasabi or anong ipinahayag kay Pedro ay iba sa ipapahayag niya kay Pablo. At hindi po maaari na magkasalungat or contradicting yung mga sinasabi or ipinapahayag ng banal na espiritu dahil po siya ang espiritu ng katotohanan. So, ang nagbibigay liwanag sa isang tao ng kaliwanagan ng ebanghelyo ni Kristo ay siya ring kumilos kay Pedro at kay Pablo. No? Wala pong ibang naghayag. Pareho po, sabi niya. Sabi niya dito, ang kumikilos kay Pedro ay siya ring kumilos sa akin. And nagpatuloy siya, sabi niya sa verse 9, at nang malaman nila, sino yung nila? Si Santiago, si Cephas at si Juan. Nang malaman nila ang biyayang sa akin ay pinagkaloob. Ibig sabihin, narinig at naunawaan na nila ang ebanghelyong inihahayag ni Pablo. No, clear. Na, sabi nga ni Pablo sa verse 2, isinaysay ko. Diba? Ibig sabihin, merong presentation na nangyari. Okay, makinig muna kayo. Ito po yung aking sinishare. No? Parang gano'n na nangyari. At nang malaman nila, verse 9, at nang malaman nila ang biyayang sa akin ay pinagkaloob. Anong nangyari?
ang mga kanang kamay ng pakikisama. At gaya nga po ng sinabi ko last Sunday, ang ibig sabihin po ng kanang kamay ng pakikisama ay partnership. Ibig sabihin, pagsang-ayon na kung anong ginagawa mo, ginagawa namin ay siya rin ginagawa mo, let's do this together. No? Sila ay parehong kikilos, dala ang iisang mensahe. Yun pong ibig sabihin nun. No? Wala sa kanila ang may binago, iisa at pareho ang kanilang pinapahayag. Kaya sabi niya, ang mga kanang kamay ng pakikisama ay ibinigay sa akin at kay Bernabe. No? So may partnership. Ibinigay sa akin at kay Bernabe, Nina, sino nagbigay? Santiago, Cephas, at Juan. Sino sila? Sila na itinuturing na mga haligi. At bakit binigay sa kanila ang kanang kamay ng pakikisama? Upang kami ay pumunta sa mga hentil at sila naman ay para sa mga tuli. So clearly dito, pinapakita ni Pablo sa mga taga-Galasya na kung ano ang inihayag ng anong ebanghelyo ang inihayag nila Pedro doon sa para sa mga tuli ay parehong ebanghelyo na ipinapahayag ni Pablo para sa mga hindi tuli. So malinaw dito na ang ebanghelyo ni Pablo ay ebanghelyo ng Diyos at ito ay pinatunayan sa pamagitan ng pagsang-ayon ng mga apostol. Ito po ay napakahalaga sa pagtatama ni Pablo sa mga taga-Galasya na sabi nga niya sa chapter 1. Ano sabi ni Pablo sa chapter 1? Ako ay namamangha. No, na inyong iniwan. No, kasi bumaling sila sa ibang ebanghelyo. At naway ito'y maging paalala at warning sa bawat isa. Naway wala po sa atin ang bumaling sa ibang ebanghelyo. No? And I can say na ang ebanghelyong ipinahayag ko po sa inyo ay ang ebanghelyong katulad ng ipinahayag ni Pablo at ni Pedro. Sa biyaya ng Diyos ay nakita po natin yung katotohanan iyon. Hindi po dahil marunong at magaling ako umunawa or marunong ako mag-English, hindi po. Bagkus sa biyaya lamang po ng Diyos. At kayo din po, sa pamagitan ng pag-aaral at pagbabasa ninyo ng salita ng Diyos, I believe na kayo mismo ay nakita ninyo ang katotohanan ng ebanghelyong iyon. So sa biyaya ng Diyos na unawaan nyo po iyon. Gaya nga po ng ating pag-aaral kanina sa Sunday School, di po ba? Biyaya ng Diyos na narinig nyo po ang ebanghelyo at biyaya rin ng Diyos na iyon ay inyo pong tinanggap at pinanampalatayanan. No? Pero meron pong request sila Pedro. Verse 10. Ang kanila lamang hiniling ay aming alalahanin ang mga dukha na siya namang aking pinananabikang gawin. Now, sino po ang tinutukoy nila Pedro na mga dukha? Now, hindi po ito general na mga dukha. Bagkus yung mga mananampalataya or siguro kasama na yung hindi mga mananampalataya, I think mananampalataya, doon sa Israel. Kasi nga po, itong time na ito ay nasa ilalim po ng famine. Taggutom ang Israel. No? Ang lowest point po talaga ang Israel at that time. Napakahirap. Hindi lang po sila naghihirap dahil sa pag-uusig. Naghihirap din sila dahil wala po sila makain. Okay? Kaya sabi ni Pedro, ang kanila lamang hinihiling ay sila Pablo daw alalahanin ng mga dukha. Tulungan. No? Kasi sagana po ang mga hentil at that time. Flourishing at prosperous po yung mga ibang bansa, yung mga hentil, yung bansa ng mga hentil. No? Kaya tanging hiling nila ay para sa mga ito yung tanging hiling nila para sa mga Kristiyanong hentil. Hindi magpatuli. Hindi para sumunod sa kautusan ni Moises, bagkus alalahanin ng mga dukha. At ito ay gagawin nila, tutulong sila sa mga dukha, hindi upang magligtas, hindi upang sila ay maligtas. Hindi po yung requirement na sinabi nila Pedro, para maligtas sila, dapat magbigay sila.
No, hindi gaya ng mga tinuturo ng mga ibang churches, and which is very dangerous po yung ganong turo. No? Hindi upang maligtas, kundi para i-exercise nila ang kanilang pagkakaisa kay Kristo. Dahil sila iisa kay Kristo, nararapat lamang na tulungan ng mga hentil, mga Kristiyanong hentil, ang mga Kristiyanong Hudyo. So that's it. Napakalinaw po na ang ebanghelyo ni Pablo ay ebanghelyo na ipinapalaganap din ng mga apostol para sa mga tuli. Now, kung tatanungin natin muli, bakit nga ba may ganitong issue? No, bakit po ganito na lamang pinakaunang liham ni Pablo ay patungkol sa ganitong issue? Anong dahilan? Yun ay makita natin sa verse 4. Balik tayo sa verse 4. Sabi sa verse 4, subalit, dahil sa mga huwad na kapatid. Now, maliwanag po na ipinahayag ni Pablo na itong mga kapatid na sinasabi niya ay mga huwad. Ibig sabihin, ang dahilan bakit niya tinawag silang kapatid dahil sila po ay nanampalataya. Nanampalataya. Okay? Pero sila ay hindi totoong nanampalataya. Okay? Ito ay mga false converts. Mga Hudyong nanampalataya daw kay Kristo, ngunit naniniwalang hindi ito sapat. At ang tawag sa kanila, kung narinig nyo na po, sila ay mga Judaizers. Ito, kung may maririnig kayo o mababasa kayo, Judaizers, sila po yung mga Hudyo na nanampalataya kay Kristo, ngunit naniniwala na hindi iyon sapat. Ang kanila, manampalataya kay Kristo, pero kailangan mong tuliin at kailangan mong sumunod sa Mosaic Law. Ang tawag sa kanila ay mga Judaizers. At anong tawag ni Pablo sa kanila? Mga huwad na kapatid. And this is a reality also, mga kapatid, na sa isang iglesia, by the way, let me make this clear. Kahapon po, nagkaroon tayo ng membership interview. Ang kahalagahan po, siguro baka may magtanong sa inyo, bakit may interview pa? Ito po ang dahilan, bakit may interview. Dahil po ang iglesia po ay pagtitipon ng mga ligtas. Okay? Yan po ang iglesia. Pagtitipon yan ng mga niligtas ng Diyos. Now, bakit po kailangan ng interview? Kasi kailangan, dahil nga ito ay pagtitipon ng mga ligtas, at ang ligtas na iyon ay merong story. Meron siyang story ng pagliligtas ng Diyos sa kanya. At yung sa interview, tinatanong lang kung paano ka ba nanampalataya kay Kristo. Ano yung nangyari? And from your story, doon, hindi naman yung tao na nag-i-interview ang magsasabi, ay, hindi ka ligtas kasi parang ano yung ano mo, testimony mo, no? Hindi ko panipaniwala. Hindi po yon. Hindi sila makakapag-judge. Kaya lang, gusto lamang nila i-make sure na naunawaan mo yung ebanghelyo at naunawaan mo na yung nangyaring iyon sa iyo ay tawag ng Panginoon sa iyo. Kaya po may interview. Pero okay. So, praise God, marami tayong battery. Okay, balik tayo. Bagaman may ganun po, hindi po yon ang katiyakan ng kaligtasan ng isang tao. Tandaan niyo po, hindi dahil nakapasa ka sa interview, hindi dahil kabilang ka sa isang iglesia, ikaw ay tiyak na naligtas. Hindi po yun ang katiyakan ng iyong kaligtasan. Tandaan niyo po, ang katiyakan ng iyong kaligtasan ay si Kristo lamang. Si Kristo lamang. Okay? Kaya lang, yung katiyakan, yung pagliligtas ni Kristo ay may bunga. Kaya nagbago yung puso mo, nagbago na yung isipan mo, nagbago na yung pananaw mo sa kasalanan, nagbago na yung pananaw mo sa Diyos. Kaya may mga ganon, kasi bunga po yon ng pagliligtas ng Panginoon sa pamagitan ni Kristo. Pero dito pinapakita sa atin,
na kahit po sa loob ng isang iglesia, meron pa rin pong mga hindi tunay na mananampalataya. Hindi po ibig sabihin na nasa iglesia ka, hindi po lahat ng nasa iglesia ay tunay na mananampalataya. Meron pa rin po talagang mga huwad, mga hindi tunay na naligtas. Okay? So dito sinabi ni Pablo ang dahilan, bakit may ganitong issue? Dahil sa mga huwad na kapatid. No? And sabi nga ni Pablo sa mga taga-Filipos, mag-ingat kayo sa mga aso. Mag-ingat kayo. Sino yung mga asong ito? Hindi po yung aso na yan. Mga aso, ito ay mga tao na, sabi niya, mag-ingat kayo sa masasamang manggagawa. So yung mga aso na ito ay mga masasamang manggagawa. And nagpatuloy siya, mag-ingat kayo sa mga hindi totoong pagtutuli. So yung mga taong ito ay mga asong ito ay mga taong masasamang manggagawa, mga hindi totoong pagtutuli. No? Mga huwad. Sapagkat tayo ang pagtutuli na sumasamba sa Diyos sa Espiritu at nagmamapuri kay Kristo Jesus. And take note of this, at walang anumang pagtitiwala sa laman. So, ibig sabihin, yung mga asong ito ay yung mga manggagawa na nagpapalaganap na ang isang tao ay maliligtas sa pamagitan ni Kristo at pati ang mga gawa. No? May mga pagtitiwala sa laman. Pero ano po ang sabi ni Pablo, ano ang tunay na pagtutuli? Ito ang mga sumasamba sa Diyos sa Espiritu at nagmamapuri kay Kristo Jesus at walang anumang pagtitiwala sa laman. Okay? So, hindi po sila mga tunay na mananampalataya. By the way, meron pong mga katuruan na pwede po nating hindi tanggapin. Pwede po nating, tawag dito nung term na ginamit kahapon, may mga katuruan po na pwede nating pagtiisan. For example, yung mga iglesia ay mga grupo na nagtuturo ng speaking in tongues. Pwede pa nating pagtiisan yon. Pero wag niyong tatanggapin yon. Pero pwede nating pagtiisan. Ibig ko pong sabihin, makisalamuha tayo sa kanila, let's have fellowship with them, and naway sa pag-uusap ay, ma-share natin yung katotohanan, maliwanagan sila, pwede natin pagtiisan yon. No? Pero meron pong doktrina, merong mga katuruan na non-negotiable. Ibig sabihin, hindi natin matitiis. Hindi pwedeng tiisin, bagkus nararapat na suwayin. At ano po yon? No? Lahat, ang isa, marami po meron pong iba-iba, pero isa lang po focus natin ngayon. Isang doktrina na non-negotiable ay ito. Lahat ng nagtuturong si Kristo plus. Lahat ng mga doktrinang merong plus. Lahat ng kaligtasan sa pamamagitan ni Kristo plus. Yan po ay doktrina na hindi po negotiable. Hindi po natin yan dapat tiisin. Kay bagkus dapat yan ay itama. Tandaan niyo po, hindi ligtas, makinig po kayo mabuti, hindi ligtas ang sino mang may dinadagdag sa natapos ng ginawa ni Kristo. Hindi po ligtas ang sino mang may dinadagdag sa natapos ng ginawa ni Kristo. Ito po ay warning. Ang kaligtasan ay tanging kay Kristo lamang. At ito po ang kasalanang hindi mapapatawad kung ikaw ay may dinadagdag sa ginawa ni Kristo. Kung ikaw ang iniisip mo na naliligtas ka dahil si Kristo plus. No? Kaya nga sabi nga po sa Hebrews, sapagat kung sinasadya nating magkasala matapos nating tanggapin ang lubos na pagkakilala sa katotohanan, ay wala na pong natitirang pang-alay para sa mga kasalanan, kundi isang kakilakilabot na paghihintay sa paghukom at isang naglalagablab na apoy na natutupok sa mga kaaway. Na kung babasahin ninyo ito, baka maisip ninyo na, ay, nagsisinungaling pa rin ako. Sabi dun, kung sinasadya ko daw na magkasala, no? Matapos ko narinig yung gospel. Tapos,
Gumagawa pa rin ako ng mga bagay na hindi tama. Patuloy, sinasadya ko pa rin magkasala. Hindi ako ligtas. Mga kapatid, hindi po yun ang tinutukoy dito sa Hebrews. Hindi po yung mga ganong kasalanan. Bagkus ang kasalanan na binabanggit dito ay ang pagbaling ng isang tao sa kanyang kaligtasan maliban kay Kristo. Kung patuloy mong iniisip, kapatid, na ligtas ka dahil nagsisimba ka, kung patuloy mong iniisip, kapatid, na ligtas ka dahil nagbibigay ka, kung patuloy mong iniisip na ligtas ka dahil nasa His community ka, kung patuloy mong iniisip na ligtas ka kasi nagbabasa ka ng Biblia, kung yun ang katiyakan ng kaligtasan mo, kapatid, you're under this. Sinasadya mo magkasala. Patuloy ka nagkakasala. At yan ang kasalanan na sinabi niya dito na wala lang natitira pang alay para sa kasalanan na yan. Okay po? Kundi isang kakilakilabot na paghihintay sa paghukom at naglalagablab na apoy ang tutupok ang naghihintay sa ganong pag-iisip. Okay po? So mga kapatid, ang kaligtasan ay hindi po may plus. Tanging si Jesus lamang. No? And kung titingnan nyo sa Galatians 2 verse 21, sabi po dyan, hindi ko pinawawalang halaga ang biyaya ng Diyos sapagkat kung ang pag-aaring ganap ay sa pamagitan ng kautusan, kung gayon si Kristo ay namatay ng walang kabuluhan. So ang pilit po na pagdaragdag ay pagpapawalang kabuluhan sa kamatayan ni Kristo. Okay? So kung pilit po ninyong sinasabi sa sarili nyo na kayo ligtas dahil sa mga ginagawa, iba pang ginagawa ninyo, yan po ay pagpapawalang kabuluhan sa kamatayan ni Kristo. No? Wala pong halaga ang kamatayan ni Kristo kung ganon. Kaya nga sabi ni Pablo sa Ephesians chapter 1 verse 7, sabi niya, sa Kanya, kay Kristo, tayo ay mayroong katubusan sa pamagitan ng Kanyang dugo. Anong ibig sabihin ng Kanyang dugo? Kanyang kamatayan. No? Nakapatawaran ng ating mga kasalanan ayon sa kayamanan ng Kanyang biyaya. No? Pero kung may idadagdag tayo, wala pong kabuluhan ng kamatayan na yon. Pero malinaw na sinabi sa Ebanghelyo na ang ating katubusan at ang ating kapatawaran ay sa pamagitan ng Kanyang dugo, sa pamagitan ng Kanyang kamatayan. No? And you know what, mga kapatid, ito po ay patuloy na pinapalaganap hanggang ngayon. Hanggang ngayon. Hindi lang sa time na ito. Hindi lang sa time na sinulat ito ni Pablo, hanggang ngayon. And ito po ay para sa pag-iingat sa inyo. Let me tell you some of the groups na nagpapalaganap ng hindi ebanghelyo. Roman Catholicism. Ano ba ang pinapalaganap nila para sa kaligtasan ng isang tao? Faith plus works plus sacraments. And even di ba tayo, nag-aaral tayo ng London Baptist Confession of Faith kasi yun yung confession of faith natin, yun yung paghahayag, yung patotoo natin sa ating pananampalataya. Meron din po silang confession of faith. Yun po yung kanilang isinulat sa Council of Trent. Documented po ito. Anong sinabi nila? Kung sino man ang nagsasabi ng kaligtasan ay sa biyaya lamang ni Kristo at wala nang ibang dapat gawin, siya ay sumpain. Let him be anathema. Yun po ang kanilang sinasabi. Baliktad, di ba? Ano sinabi ni Pablo? Kung sino man ang naghahayag ng ibang ebanghelyo maliban sa ang kaligtasan ay kay Kristo lamang, let him be anathema. Pero sa kanila, ang mga naghahayag na ang kaligtasan ay sa biyaya lamang ni Kristo at wala nang dagdag pa, let him be anathema. Okay? So yun po, faith plus works plus sacrament. And tinuturo nila yung baptism. No, yung baptism daw ay nagpapatanggal ng original sin. Ganun pala ang turo sa kanila, no? Ano yung original sin? Ano yung original sin? Original sin is, dapat alam nyo to,
Ang original sin is yung makasalanang laman na nasa sa atin. Yun yung original sin. By the way, baka po iniisip nyo na sin yung ginagawang kasalanan. Hindi po. Yung kasalanan na nasa atin. Yung laman na nasa atin. Kapag binaptize daw ang isang bata, mawawala daw yung makasalanang laman. Mawawala daw yung original sin. Yun po ang kanilang turo. Tapos good works, yung charity. Kaya tingnan nyo po, halos ng mga deboto nila, mapagbigay talaga. Kasi yun po yung daan ng kaligtasan sa kanila. Charity and penance. Ito daw po ay makakatulong sa pag-aaring ganap, justification ng isang tao. No? So, yan po ay hindi totoong ebanghelyo. Islam. Sa kanila, mas marami dapat ang mabuting ginawa mo kaysa sa masama. Balance-balance lang yan. Basta mas marami kang mabuting ginawa, okay ka. And dapat sumusunod ka sa 5 pillars na tinuturo nila. Ano yung 5 pillars na to? Faith, prayer. No, grabe sila mag-pray. I remember nung nasa previous church ako, nag-outing kami, nasa swimming pool kami, kumakain kami, nag-snack na kami kasi pagod na 3 p.m. Gulat na lang kami, may naglatag dyan kasi naliligo din sila naglatag dyan, tapos gumaganon-ganon na. No? So, ganun sila ka-faithful. Kasi nga po, yun ay katuruan na magkakaroon daw sila ng pabor kay Allah. By the way, Allah and God is not the same. Huwag niyo pong sasabihin na pareho lang tayo ng Diyos. Mali po yan. Yung Allah na kanila, hindi po Diyos ni Abraham, ni Isaac, at ni Jacob. At natin. Hindi po. Kaya huwag na po kayong mahulog sa ganong pag-isip na pareho lang naman tayo ng Diyos, respetuhan na lang. Hindi po ganon. Okay? Ano pa? Fasting. Grabe sila mag-fasting, no? Tuwing Ramadan. May kita ko talaga yung classmate ko, yung tuyo na yun dito, pero nag-aaral pa rin, pero walang kain. Pero yung tuyo na. No? So, alms giving, no? Pagbibigay. Pilgrimage. Pupunta sila doon sa Mecca. Dapat makapunta sila doon once in their lifetime. No? So, yun. Jehovah's Witness. Anong tinuturo ng Jehovah's Witness? Faith plus works plus loyalty sa Jehovah's organization. Okay? Nung bumiyahe kami ni Arshan, sinabi niya yung mga trucks. Now I understand bakit po nyo makikita sila sa mga labas-labas, may dala-dala silang, di ba? Tapos mga brochure, mga mini books nila. Yun po pala, yun ay nanggagaling po sa tinatawag na, kalimutan ko isulat, pero may tawag po doon. Meron po silang iisang lugar na doon po pinapublish lahat ng mga books na, mini books na binibigay nila. Kasi yun pong lugar na yun po yung sentro na kung saan nanggagaling yung doktrina nila. Yun lang po. No? Apart from that, labas doon, maling katuruan po yon. Basta lahat ng pinapublish doon sa lugar na iyon, yun po ang doktrina na dapat sundin ng bawat Jehovah's Witness members. Kaya po pala may mga ganun sila. Okay? So yun, plus. May plus, no? Last one. Hindi, pangalawa pala. Second to the last, Mormonism. Ano ba yun sa Mormons? Faith plus works. Plus, dapat maging Diyos ka. Yes, ganun po ang kanilang katuruan. Faith plus works, dapat meron kang gawin para maging Diyos ka. Little gods. Ganun po ang sa Mormonism. Okay? So you see, sabi ko nga po kanina, ito pong nangyari na issue dito kala Pablo, sa panahon nila Pablo, ay patuloy pa rin po nangyayari sa atin. Kaya mag-ingat po kayo. And one more thing, ito po yung pinaka-dangerous. Yung mga binanggit ko po kanina, I think alam nyo na po na mali yun. Pero ito, maaari pa rin po tayong mahulog dito. At ito po ang pinaka-dangerous sa lahat ng maling doktrina na Jesus Plus. Ano po yun? Ang maling pag-unawa ng salita.
Okay? Maling pag-unawa ng salita. Let me give you example. Sabi po sa James chapter 2 verse 24. James chapter 2 verse 24. Nakikita ninyo na ang tao'y inaaring ganap sa pamagitan ng mga gawa at hindi sa pamagitan ng pananampalataya lamang. Ito po ay sinabi ni Santiago. Ulitin ko po, makinig kayo mabuti. Nakikita ninyo na ang tao'y inaaring ganap sa pamagitan ng mga gawa at hindi sa pamagitan ng pananampalataya lamang. Baka po kasi mabasa po ninyo ito. Na baka sabihin ninyo, ha? Sabi ni Pastor, sabi ni Pablo, by faith alone. Bakit sinabi naman ni Santiago, hindi sa pamagitan ng pananampalataya lamang? O, paano natin ito i-reconcile? Di ba? Sabi niya, nakikita ninyo na ang tayo naaring ganap sa pamagitan ng mga gawa. Bakit kanina sinasabi mo, sa pamagitan ng pananampalataya lamang at hindi sa mga gawa? O bakit naman ito si Santiago, hindi sa pamagitan ng mga gawa? Ay, sa pamagitan ng mga gawa at hindi sa pamagitan ng pananampalataya lamang. Nakaintindihan niyo po yun? Binasa niyo? Di ba yun yung sabi? Tama? O, di ba? Hindi ko binago, di ba? Yan po yung sabi. Nandiyan, nakasulat. So baka po pagbasa ninyo, dapat pala may gawa. Now, ito po yung sinasabi kong dangerous. Kaya ang danger po nito is magkakaroon tayo ng maling pag-unawa sa salita. Bago nyo po yan tanggapin, basahin nyo po yung buong pagkasulat. Konteksto po. Okay? Kasi kung yan lang ang titingnan natin, masasabi talaga natin na salungat yung turo ni Santiago at turo ni Pablo. Pero kung babasahin natin ang konteksto, ano po yung konteksto, Tita Susan? Ang konteksto po ng sulat niya sa James chapter 2 ay tumutukoy sa totoong pananampalataya. Ang topic ni James, dinidiscuss niya yung totoong pananampalataya. Okay? Yun po yung discussion niya. Hindi patungkol sa kaligtasan, but patungkol sa kung ano ang totoong pananampalataya. At sinabi niya dyan na ang totoo at buhay na pananampalataya ay nagbubunga ng gawa. Okay? Ngunit ang mga gawa na yon ay kailanman hindi makapagbibigay ng anuman sa ating kaligtasan. Kaya sinabi ni Santiago sa verse 24 na inaaring ganap kayo sa pamagitan ng mga gawa at hindi sa pananampalataya lamang, kasi ang tunay na pananampalataya ay nag-iisa, pero ang tunay na pananampalataya ay may bunga. At ano yung bunga na yun? Yung mga gawa. Okay? Kaya nga, kung babasahin nyo sa konteksto, sinabi niya, may buhay na pananampalataya at may patay na pananampalataya. Kasi ang patay na pananampalataya, walang bunga yan. Kaya sinabi niya na sa pamagitan ng mga gawa, kasi nga dapat may bunga. Yun ang tunay na pananampalataya, may bunga. Hindi niya tinuturo dito na pananampalataya plus gawa. But ang sinasabi niya, ang tunay na pananampalataya na tanging paraan ng pagtanggap ng biyaya ng Diyos ay merong bunga. Malinaw po? Okay? So yun. Isa yun. Isa yun sa mga pag-iingat na dapat ninyong gawin. Kasi baka may magsabi sa inyo, sinabi si James 2:24. O ngayon, alam nyo na. Sabihin nyo lang, basahin nyo kasi yung konteksto. Okay, another one. Ito yung pinakasikat. Ito yung favorite ko dati. Nung legalistic pa ako. Matthew 7:21. Ano bang sabi sa Matthew 7:21? Hindi lahat na nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. So kung iibahin ko po yung salita, sinabi dyan, hindi lahat na nagsasabi na Panginoon, Panginoon ay papasok sa langit, kundi daw yung sumusunod.
sa kalooban ng Diyos. Yun ang maliligtas. Now, baka po maisip natin, so kailangan talagang sumunod. Kailangan talaga akong gumawa ng ganito. Kapag nag-fail ako, I remember yung pag-share pa rin ni Arsha, no, na pwedeng mawala kung magloloko-loko ka. Kasi nga, sabi sa Matthew 7:21 na ang papasok sa kaharian, yung mga gumaganap ng kalooban. Di ba? So kung hindi ka gumaganap ng kalooban, nagloko-loko ka, ay hindi ka, kahit anong sabi mong Panginoon dyan, hindi ka maliligtas. Now, mga kapatid, yung Matthew 17:21 po, ay hindi patungkol sa kautusan. When I say kautusan, na sinabi dyan na gumaganap ng kalooban ng Ama, hindi ito patungkol sa law. Hindi ito patungkol sa 10 Commandments. Okay po? Yung sinasabi dyan na gumaganap ng kalooban ng Ama, hindi yan yung 10 Commandments. Kasi kung 10 Commandments ang tinutukoy dito ng Panginoong Jesus, ay contradicting po ang turo. Diba? Bagkus, yung sinasabi dito na gumaganap ng kalooban ng Ama is iisa lang ang tinutukoy dito na kalooban ng Ama. Iisa lang yung, makinig po kayo ha, yung Matthew 7:21, yung gumaganap ng kalooban ng Ama, iisa lang po yung binabanggit dito na kalooban ng Ama na dapat nating sundin. At ano yung kalooban na yun? John 6:29. Ano yung sabi sa John 6:29? Sinasabi nila sa Kanya, ano ang kailangan naming gawin upang aming magawa ang mga gawa ng Diyos? Ano sagot ng Panginoong Hesus? Ito ang gawa ng Diyos. Listen carefully. Ito ang gawa o ang kalooban ng Diyos na inyong sampalatayanan ang Kanyang sinugo. At sino yon? Ang Panginoong Hesus. Yun po yung binabanggit sa Matthew 7:21. Hindi lahat na nagsasabi, Panginoon, Panginoon. Okay? Ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap sa kalooban ng aking Ama. Ano ba yung kalooban ng kanyang Ama? Na inyong sampalatayanan ang Kanyang sinugo. At yon ay ang Panginoong Jesus. Okay, para po mas maging malinaw sa inyo, babalik tayo, ano ba yung konteksto ng Matthew 7? Doon balik. Ano yung konteksto ng Matthew 7? Ang Matthew 7 po ay patungkol sa mga huwad na mga propeta. Huwad na mga manggagawa. At sino yung mga huwad na manggagawa na tinutukoy niya dito? Mga Pariseyo. Okay? Mga Pariseyo. Ano bang ginagawa ng Pariseyo? Sumusunod sila sa kautusan. Di ba? Sumusunod sila sa Mosaic law, ceremonial, civil law. Sumusunod sila doon. Pero hindi nila tinanggap si Jesus. Kaya sa araw na iyon, na kapag sinabi nila, di ba, Matthew 7, ano sabi? Panginoon, di ba, naghayag kami sa iyong pangalan, nagpalabas kami ng demonyo sa iyong pangalan. Di ba, ganun ang sasabihin nila? Pero ano sasabihin ng Panginoon sa kanila? Depart from me. You evildoer. Hindi kita kilala. Why? Kasi hindi nila sinunod ang kalooban ng Diyos. Ano ba kalooban ng Diyos? Sampalatayanan ang Kanyang sinugo. At yon ang hindi ginawa ng mga Pariseyo. Naintindihan niyo na po yon. Yun po ang konteksto ng Matthew 7:21. Kaya kayo, kapag nagba-Bible reading kayo, tapos babasahin niyo Matthew 7:21, huwag niyong isipin na, nagsisinungaling pa rin ako, hindi ako sumunod sa kalooban ng Diyos, hindi ako ligtas. Hindi po yon. Hindi po iyon. Naintindihan niyo po ba? Okay. Okay, tapos na. Isa pa. Marami pala akong hinanda. Okay. Philippians 2:12. Sabi niya sa Philippians 2:12, kaya nga mga minamahal ko, kung paanong lagi ninyo akong sinusunod, hindi lamang sa harapan ko, kundi higit ngayon na ako'y hindi ninyo kasama, ito po si Pablo ay isagawa ninyo ang inyong sariling kaligtasan na may takot at panginginig. Ano sabi dyan? Isagawa ninyo ang inyong sariling kaligtasan
na may takot at panginginig. Now, mas maganda po kasi kung sa English natin to babasahin. Ang sabi diyan, work out your salvation. Now, marami po ang pagkaka-interpret nila dito, work out for your salvation. Hindi po for. But work out your salvation. Ibig sabihin po, kasi maaari na maisip natin na kailangang sobrang mag-effort para maligtas. Baka po kasi yun maisip nyo dito. Hindi po yun ang sinasabi nun. Sa halip, ito ay ang effort. Effort pa rin. May effort pa rin. Na gamitin, i-enjoy, sulitin ang kaligtasang nasa iyo na. Yun po ang sinasabi dito na work out your salvation. Ligtas ka na. I-work out mo yan. Ibig sabihin, i-enjoy mo yan. Gamitin mo yan. Hindi kumilos ka para maligtas. Hindi, bagkus, ligtas ka na. Mamuhay ka bilang ligtas. Yun pong ibig sabihin ng Philippians 2:12. Okay? Kasi nga sabi ni, I forgot sino yun, but sabi niya, Pastor Olan, kahapon, ano sabi niya? Ano sabi niya? May sinabi siya na, hindi pa, yung kailangan sumusunod. Kasi, bago tayo naligtas, matigas ulo natin. Natandaan yan? Kaya kailangan sanayin na sumunod tayo kasi nga matigas yung ulo natin. Hindi po kasi yan, nung naligtas ka, hindi ka na matigas ang ulo. Nung nanampalataya kay Kristo, matigas pa rin ulo mo. Kaya nga, i-work out mo yon. Mag-aaral ka ng salita, magpakumbaba ka, matuto ka, na unti-unti, pinapabanal tayo ng Panginoon, hindi na masyadong matigas ang ulo mo. Yun po ang sinasabi doon. Dati, wala kang pakialam sa salita ng Diyos. Ngayon, i-work out mo yung salvation mo kasi ligtas ka na eh. Sanayin mo yung sarili mo. I-disiplina mo yung sarili mo na mag-aral ka ng salita ng Diyos. Kasi dati, wala lang yan sa'yo. Naintindihan niyo po? Yun pong ibig sabihin ng Philippians 2:12. Last na lang talaga. Napakalaga kasi nito. Matthew 24:13. Matthew 24:13. Anong sabi dyan? Subalit, ang magtiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. Narinig niyo na po yan? Di ba? Subalit, ang magtiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. Now, baka po maisip ninyo, kailangan ko talagang manatili hanggang sa huli. Well, tama po yon. Kaya lang, ang mali po kasi doon, bumabaling ka na sa sarili mong pagpapanatili. Now, babalik po tayo sa Matthew 24:13. Ang konteksto po ng Matthew 24, okay, so alam nyo na kung paano mag-aral. Konteksto lagi. Base your interpretation sa konteksto. Ano ba ang konteksto ng Matthew 24? Ito po, ang Matthew 24 po ay patungkol sa end times. Sa mga mangyayari sa pagtatapos. At ano mangyayari sa pagtatapos? Maraming mga Kristiyano ang uusigin. At dahil marami ang pag-uusig, sabi dyan sa verse 12, dahil sa paglaganap ng kasamaan, ang pag-ibig ng marami ay lalamig. Ibig sabihin, maraming mag-grow cold. Bakit? Sobrang hirap ng buhay. Pero sabi sa verse 13, subalit na magtiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. Now, hindi po requirement, makinig kayo mabuti, hindi requirement, hindi po sinasabi nito na requirement ang pananatili para sa kaligtasan. Bagkus ang pananatili ay bunga po. Ulitin ko po, bunga. Kung ikaw ay nananatili, bunga po yan ng pagkilos ng Diyos sa buhay mo. Dahil ang Diyos ang nagpapanatili at magpapanatili sa mga niligtas niya. Siya ang magpipreserve sa iyo, kapatid. Sabi nga po sa John 28:29, sila'y binibigyan ko ng buhay na walang hanggan. At makinig kayo, at kailanmay hindi sila mapapahamak. Sabi ng Panginoon, kailanman yung mga binigyan ko ng buhay ay hindi mapapahamak. At hindi sila aagawin ng sino man sa aking kamay. Ang mga ibinigay sa akin ng aking Ama, sabi ng Panginoon Jesus, ay higit na dakila kaysa sa lahat.
at walang makakaagaw ng mga ito sa mga kamay ng Ama. Walang makakasnatch sa'yo mula sa kamay ng Ama. Sabi pa sa Romans 8:38-39, sapagkat ako'y naniniwalang lubos na kahit ang kamatayan man, ni ang buhay, ni ang mga anghel, ni ang mga pinuno, ni ang mga bagay na kasalukuyan, ni ang mga bagay na darating, ni ang mga kapangyarihan, ni ang kataasan, ni ang kalaliman, ni ang alin pa mang nilalang, ay hindi makakapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Mga kapatid, even yung pinakamalalang kasalanan cannot separate you from the love of God. Meron po sa Roman Catholicism na tinatawag na ano yun? Mortal law? Ay, mortal sin? Ano po yun? Yung pagpapakamatay po, di ba? Mortal sin yan. Ibig sabihin, pag nagpakamatay ka, hindi ka ligtas. Hindi po yan totoo. Kahit po magpakamatay ka. Yes, ano talaga siya, no? Grabing kasalanan yon. Grabing pagpapakita yon ng hindi pagtitiwala sa Diyos at some point of your life. Pero hindi po yon makakapagpawala ng kaligtasan mo. Alam niyo na sasabihin ko. Pero wag po kayo magpapakamatay. Although hindi po mawawala ang kaligtasan, no? Pero wag naman po kayo magpapakamatay. Okay po? Ang Panginoon po, wala pong makakanakaw sa atin sa Diyos. Okay? So, pero po, lagi niyong tandaan na yung pagpapanatili ng Diyos sa atin ay hindi po yan robotic na na basta mananatili ka, hindi po. Gagawa rin tayo. Kaya lang, yung paggawa natin ng pagpapanatili ay bunga pa rin ng pagkilos ng Diyos. Kung ikaw po ay nananatili kay Kristo, dahil po ang Diyos ang kumikilos sa iyo. Kaya po kung nananatili ka, wag yun na maging katiyakan mo na ligtas ka. But nananatili ka, kung ikaw ay nananatili, ang katiyakan mo na ligtas ka ay dahil kay Kristo. Dahil kumikilos ang Diyos sa iyo, kaya ka nananatili. Kaya po kahit yung pananampalataya nyo, di ba sa Confession of Faith natin, kahit yung act of pananampalataya, yung nanampalataya ka kay Kristo, hindi po yun ang katiyakan mo ng iyong kaligtasan. Kaya po pag tinanong kayo, bakit ka naligtas? Kasi nanampalataya ako kay Kristo, although parang tama siya, pero mali siya. Ulitin ko po ha, kapag tinanong ka, bakit ka ligtas? Dahil nananampalataya ako kay Kristo, mali pa rin po yun. Tandaan niyo po, ang pananampalataya ay pamamaraan lamang na tanggapin yung kaligtasan. Pero ang kaligtasan mo ay dahil kay Kristo lamang. Kaya ang pinakatamang sagot, bakit ka naligtas, sagot niyo agad, dahil kay Kristo. That's it. Hindi dahil nanampalataya ka, dahil kahit ang pananampalataya mo ay bunga ng pagliligtas ng Diyos sa iyo. Well, yes, naligtas ka dahil tinanggap mo. Pero wag yon hindi yon ang kaligtasan mo. Naintindihan niyo po yung difference? Very thin. No? Napaka nipis ng linya. Pero sana naging maliwanag na po sa inyo. Kayo ay naligtas dahil kay Kristo. At tinanggap nyo yung kaligtasan iyon sa pamagitan ng pananampalataya. Pagtanggap lang yung pananampalataya, pero hindi dahil doon naligtas kayo. Tinanggap nyo lang yung kaligtasan na ginawa at natapos na ni Kristo. And let's just go on quickly. Verse 4, sino yung mga huwad na kapatid na yon? Tingnan nyo po yung sinabi dyan. Lihim na ipinasok. Yung mga huwad na kapatid ay mga lihim na ipinasok. Ano ibig sabihin ni Pablo dyan? Pinapakita po nito na yung mga huwad na kapatid na yon ay mga nasa ilalim ng paghahari ni Satanas.
Sila po yung mga agent ni Satanas upang gamitin, na ginagamit ni Satanas upang bulabugin ang iglesia. Gaya ninyo, na agent ng Panginoon upang gawin ang kalooban ng Diyos, may agent din si Satanas. At yun na yung mga huwad, ang mga hindi mananampalataya. Kaya sabi ni Pablo dyan, sila ay mga lihim na ipinasok. Sino nagpasok nun? Si Satanas. Okay? And verse, upang tiktikan. Sabi dyan, anong dahilan? Upang tiktikan ang kalayaan na taglay namin kay Kristo Jesus upang kami alipinin. Tama ba? Alipinin. Okay? Ibig sabihin po, ang kautusan, kapag kayo po ay magdadagdag kay Kristo para sa inyong kaligtasan, yan po ay pagbibihag muli sa inyong sarili. Pagiging alipin sa kautusan na kailanman ay walang kakayanan na iligtas ang ating sarili. Kaya mga kapatid, wag nyo na pong, sabi nga sa advertisement, wag nyong subukan. Okay? Wag nyo na pong subukan iligtas ang sarili nyo. Kristo plus. Wag na po yun. Okay? Lastly, verse 5. Ano sabi ni Pablo? Sa kanila ay hindi kami sumuko upang magpasakop kahit isang saglit. Mga kapatid, huwag niyo pong hayaang mahulog kayo sa maling katuruan na iyon. Okay? Bagkus, huwag po tayong magpasakop upang ang katotohanan ng Ebanghelyo ay manatili sa inyo. At ano yung katotohanan ng Ebanghelyo? Ang katotohanan ng Ebanghelyo ay ang kalayaang taglay ninyo ay kay Kristo Jesus lamang. So mga kapatid, be careful. Kasi hanggang ngayon, meron pa rin mga nagtuturo ng maling gospel. So paano natin yung lalabanan? Only one way. Sabi ni John MacArthur, ang tunay na pagkilala sa katotohanan ay nangangailangan ng masusing pag-aaral ng salita ng Diyos. Upang kayo ay hindi maligaw sa maling katuruan, kailangan ng masusing pag-aaral ng salita ng Diyos. So bumalik po kayo sa gatas, sa spiritual milk. No? At yon ang salita ng Diyos. Let us pray. Maraming salamat, O Diyos, sa pagpapakita sa amin ng katotohanan na ang kaligtasan namin ay walang dagdag. Walang kailangang nagmumula sa amin o sa kung ano paman. Bagkus ay ang kaligtasang ito, ang kalayaang ito, ay kay Kristo Jesus lamang. Tunay na ikaw magpapanatili sa bawat isa at tunay na ikaw mag-iingat sa bawat isa. Ingatan mo po kami, Panginoon, na hindi po kami bumaling sa kaisipan ng aming kaligtasan ay kailangang may idagdag pa sa natapos na ginawa na ni Kristo. Naway ang pagkaluarbuan mo kami ng favor mo, O Lord, na maunawaan palalo at mas panghawakan ang Ebanghelyo, ang nag-iisang Ebanghelyo na nagmumula lamang sa iyo. Nang iyong pagliligtas ay kay Kristo Jesus lamang, na natanggap namin sa pamagitan lamang ng pananampalataya para po sa iyong kalawalatian. Ito aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po'y magsitayo sa pag-awit ng himno. Sa ating pong pagtatapos, kakantahin po natin ay All I Have is Christ. I once was lost in dark
His light, yet thought I knew the way. This sin that promised joy and life had led me to the grave. I had no hope that you would own a rebel to your will. And if you had not loved me first, I would refuse you still. But as I ran my hell-bound race, indifferent to the cost, you looked upon my helpless state and led me to the cross. And I beheld God's love displayed. You suffered in my place. You bore the wrath reserved for me. Now all I know is grace. Hallelujah. All I have is Christ. Hallelujah. When Jesus is my life. Verse 3. Now, Lord, I would be yours alone and live so all might see the strength to follow your commands could never come from me. Oh, Father, use my ransom life in any way you choose, and let my soul forever be my only boast is you. Hallelujah. All I have is Christ. Hallelujah. Jesus is my life. Hallelujah. All I have is Christ. Hallelujah. Jesus is my life. Let me read the benediction. Let us pray. Dahil dito ay iniluluhod ko ang aking mga tuhod sa Ama, na sa Kanya'y ipinangalan ang bawat sambahayan sa langit at sa lupa, upang sa inyo'y ipagkaloob niya ayon sa kayamanan ng Kanyang kaluwalhatian, na kayo'y palakasin ng kapangyarihan sa pamagitan ng Kanyang Espiritu sa pagkakataong loob, upang si Kristo ay manirahan sa inyong mga puso sa pamagitan ng pananampalataya, kung paanong kayo'y nag-uugat at tumitibay sa pag-ibig. Aking idinadalangin na magkaroon kayo ng kapangyarihang matarok kasama ng lahat ng mga banal, ang luwang, haba, taas at lalim, at upang makilala ang pag-ibig ni Kristo na higit sa kaalaman, upang kayo'y mapuno ng lahat ng kapuspusan ng Diyos. Ngayon, sa Kanya na makakagawa ng higit na sagana kaysa lahat ng ating hinihiling o iniisip, ayon sa kapangyarihang gumagawa sa atin. Sumakanya nawa ang kaluwalhatian sa Iglesia at kay Kristo Jesus sa lahat ng mga salinlahi, magpakailanman, at lahat ay maghahayag ng
Amen at amen. Happy Lord's Day po and welcome sa bawat isa.